Magandang araw sa lahat. Sa video na to, meron na naman akong i-share sa inyo wherein pwede kayong kumita ng malakihang pera dito sa YouTube. So, sobrang valuable na naman ng information na or knowledge na i-share ko sa inyo sa video na to. And lalo na kapag pinanood mo yung buong video na to, this is a raw footage, marami ka talagang matututunan for sure. And sa mga naka-execute na dyan, congratulations sa inyo. Masaya ako para sa inyo. And sa mga hindi pa nakapag-execute, hindi pa nagsimula, simulan nyo na. Okay, so itong channel na to, diniscuss natin to kahapon, itong Excuse Erased. And dito sa Social Blade, yung sweldo nila is nasa mga $8,000 to $129 yan ha. Kung i-convert nyo into peso, nasa mga 400,000 okay, per month. So, yung Social Blade, accurate naman siya. Actually, nasa mga middle ng yung sweldo dito. And I'm for sure, 100% sure na monetize tong channel na to. Bakit? Kasi nag-upload pa siya eh. Okay? Nag-upload pa siya and updated pa siya. That means kumikita talaga to. Kasi pag hindi to updated, hindi to kumikita. Pero updated siya, nag-upload pa rin siya ng video every day. Okay, so kahapon 90 videos, ngayon 91 na. Okay, so nag-upload siya ng video. So that means kumikita talaga to. And this is pretty much accurate. Kahit half lang nito. Okay, sabihin natin dito accurate yung Social Blade. Kahit half lang nito. Okay, sobrang laki na niyan dito sa Pilipinas. But anyways, yun nga, eto may sasabihin ako sa inyo about dito sa channel, sa mga shorts. So kahapon, di ba sabi ko na magsisimula tayo ng ganito. Now, naalala ko, yung algorithm pala ng shorts and sa mga long form content, iba. Okay? Let me explain. So, sa shorts kasi, ito nahalata ko lang based on my case study, na kapag nag-upload ka ng video sa shorts, tapos yung location mo nasa Pilipinas, mostly, pinopromote lang ni YouTube yung video mo sa Pilipinas lang din. So, parang TikTok ba? Sa TikTok, kapag nag-upload ka, mostly, sinishare ng TikTok yung videos mo sa mga Pilipino lang din in our country. Okay, kaya nga sa ibang country, meron silang meron na silang sweldo sa TikTok, tayo wala pa. So, yung theory ko lang to sa YouTube Shorts, ganun din yung kanyang ginagawa. Kasi yung YouTube Shorts, copycat lang to ng TikTok eh. Yun din yung ginagawa ng YouTube Shorts kapag nag-upload ka ng shorts sa channel mo and then yung location mo nasa Pilipinas, i-share lang, bibigyan ng impression ni YouTube yung video mo sa Pilipino lang din. Okay? So that means maliit yung CPM and siguro hindi tayo makakuha ng ganitong views kasi yung mga Pilipino din naman mahilig manood ng mga motivational na English eh. Kaya meron nag-comment kahapon sa video, ito naalala ko dahil sa kanya, nag-comment siya, sabi niya na dito di ba kailangan ng VPN na tinatawag para magkaroon tayo ng views sa ibang bansa. So parang naano yung theory ko ba na oo nga no, dahil meron ako mga case study kasi na ginawa, marami na akong nagawang shorts and mostly talaga yung nakikita ko na comments is mga Pilipino. Okay, sa mga shorts ko na ginawa. Mga Pilipino yung mga nagko-comment. So, anyway, it's just a theory. So, sa video na to, subukan na lang natin i-convert itong itong mga shorts na to into a Filipino version. Baka yan lang siguro yung gagawin natin o i-document natin or maglo-long form tayo. Kasi yung specialty ko kasi sa YouTube, okay, sorry, yung specialty ko kasi dito sa sa YouTube is long form. Okay? Sa shorts kasi, iba kasi yung algorithm ng shorts and iba yung rules. Dapat tayong magkaroon ng 10 million views na iba na nga yan eh. Dati 4 million lang yan. Ngayon, 10 million views in a span of 90 days. Okay? Kung hindi nyo alam. So, iba yung algorithm ng shorts and maliit din yung revenue niya. Okay? Dito sa Pilipinas compare sa ibang bansa.
Well, that's just a theory. So, ang plano ko na yung gagawin na lang natin is long form na channel na lang. Kasi total yung long form, mas malaki yung kikitain natin dun eh. And then, pwede tayo makatarget ng mga tao sa ibang bansa. Dito kasi, hindi ko lang alam theory ko lang yon. Kasi napapansin ko talaga sa mga shorts ko na Pilipino yung mga nagko-comment even though yung ginagawa ko na shorts is English. Okay, so anyways, tuturuan ko kayo kung paano i-convert into Tagalog, which is napakadali lang din, okay? So, undecided pa ako kung gagawa ba ako ng short channel or long form channel na lang. Okay, yung ating gagawing challenge para makita nyo ba. Anyway, later on this video, meron akong ipapakita sa inyong mga result ng mga bagong channel na ginawa ko weeks ago. Papakita ko sa inyo para ma-inspired kayo ba na totoo talaga na mabilis lang mag-monetize ng isang channel. Ito free na to free valuable information na to. Di-discuss ko later on this video, panoorin to hanggang sa dulo. Okay, nilagay ko sa dulo para yung mga totoong tao lang talaga, yung mga super fan lang talaga yung makaalam ba ng ipapakita ko mamaya. Anyways, so paano ba gawin to na Tagalog? So very simple lang, okay? For example, ito. In the supermarket and Okay? So, palitan lang natin to siya ng video. So, nandito na URL. in the supermarket, an old man stood Para makuha natin yung transcript. Okay? Dito natin makuha yung transcript. Okay? Maulit-ulit natin tong ginano, di ba? By the way, magbabasa rin tayo ng comments later. So, ito. Kasi sobrang daming comments nung nakuha natin. Maraming questions eh. So, sasagutin ko yan sa video na to. So, copy lang natin yung transcript and then punta tayo sa ChatGPT and then sasabihin lang natin rewrite this script in basic Tagalog. Okay? So, dapat may basic Tagalog kasi minsan ang ginagawa ni ChatGPT parang malalim na Tagalog yung inaano niya. Okay? So, ito basic Tagalog para mas madaling maintindihan ng mga kapwa natin Pilipino. Kasi si ChatGPT nagbibigay ng ng mga malalalim na Tagalog eh. So, eto na. Very simple lang yung prompt natin. Rewrite the script in basic Tagalog. So, eto na siya. So, copy lang natin and saan ba tayo makakuha ng Tagalog na na AI voice? Dito lang sa Clipchamp. Meron silang available na Tagalog. Actually, multi-language yung Clipchamp. Napakaganda, free lang. So, AI software tong Clipchamp na napakadali lang gamitin. Okay? Very simple. So, ito, text to speech. And then, meron tayong makikita ditong language. So, piliin lang natin yung Filipino. Yan, Philippines. So, maghanap tayo dito ng For example, ito si Brian na multilingual. Click natin, save. And then, that's it. Very simple. So, meron na tayong tinatawag na voice-over. So, pakinggan natin, okay? Sa supermarket, may isang matandang lalaki na nakatayo sa checkout. Dahan-dahan niyang inilagay ang kanyang mga bilihin. Okay, so napaka-decent na pakinggan, di ba? So ito yung mga naririnig natin sa mga mga movie recaps na Tagalog eh. Sobrang ganda din. Maintindihan mo lang, okay? Very very cool. So para ba mag-export nito, ito lang export. And gamitin natin yung 480 kasi di naman natin kailangan ng magandang video dito kasi audio lang yung kunin natin. So ito 480p. Then that's it. Mada-download na natin siya. Very simple. Now, para sa AI image naman, dito naman tayo sa playground.com. Okay? So, create. And then, susundin lang natin kung ano yung mga images dito. So, matanda. And then, may ginang. May anak. So, yun lang yung gagawin natin. So, for example, old man. So, gamitin din natin yung animation na gusto natin kasi marami tayong available na animation dito eh. So, try natin ito, Dream Shaper. So, lagyan lang natin cartoon pixel style. Di pala gaano na lang, old man cartoon, generate. So, ganun lang. Ano ba? So, meron tayo ditong old man. Dalawang old man yung natin. Dalawang old man yung generate natin. So, very simple lang talaga. And then, after that, just use CapCut, okay? Para, So, ito,
hindi siya maganda. Ano natin, try natin. Ano ba yung pixel animation? Pixel style animation. Try natin. Old man pixel style animation. Pixar pala. Di pala Pixar. Yan, Pixar pala. Di pala So, nag-generate na ba? So, basta dito lang natin, yan, no? So, very simple lang. Provide lang natin yung mga images and then after that, create using CapCut. Now, hindi na ako mag-anon in details niyan. Basta yung tinuro ko lang is paano siya i-translate into Tagalog. Copy. Sabihin kay ChatGPT na prompt na rewrite this in basic Tagalog. Important, basic. Para madaling maintindihan ng mga Pilipino. And then Clipchamp. Very simple. Okay? So now, meron naman akong importante na i-share sa inyo. Punta tayo dito sa Miro board. So, ito yung channel na sinimulan ko 2 weeks ago. Diniscuss ko na to sa last video natin. So, sinimulan ko siya 2 weeks ago, di ba? Now, explain ko sa inyo ng mabuti. Pag nagsimula ka ng bagong channel, okay, especially sa long form, wala ka talagang makakuha na views, okay? As in zero talaga. Like zero. Okay? Zero talaga, as in wala talaga. Magfo-flatline talaga yan. And maraming mga tao na mabilis ma-discourage kasi zero yung nakikita nila. Okay, it takes time para sa algorithm na bigyan ng impression yung mga bagong channel. So, it will take about 2 weeks siguro or mga maybe 15 na video or 10 video before bigyan ng impressions. Kapag ang content mo ay maganda, okay, mataas yung retention, like this one. Yan, mataas yung retention niya. Around 5 minutes. 10 minutes yung video na to So, half. That means maganda yung pagkagawa talaga. Okay? So, kapag sure ka sa quality ng content mo, it will just take you time. Mag-aantay ka lang ng at least 2 weeks siguro or 1 week. Depende. Dito, nag-upload ako every other day. Okay? So, yung pinaka ma-advise ko sa inyo, kahit wala kayong makita na marami kasi nagtatanong din na sasabihin, Kuya, bakit walang views yung aking mga video? Tapos pagtingin ko sa channel, isa pa yung na-upload or 2 video pa yung na-upload tapos naghahanap na ng views. So, hindi talaga pwede yun. So, dapat talaga meron kang patience and consistency kahit wala kang makitang result. Okay, ganyan naman talaga sa kahit sa business o kahit mag-gym, for example, nag-gym ka. Okay? And then, everyday ka nag-gym, consistent. Makikita ka ba ng resulta after a couple of days? Hindi naman, 'di ba? So, ganyan lang din sa sa YouTube. Okay? Just need to be patient. Now, ito yung gusto kong ipakita sa inyo para ma-inspire kayo. So, I started this channel 2 weeks ago. Nag-upload ako ng mga 11 na video. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 na video. And then, nag-boom na siya. Okay? So, every other day ako nag-upload kasi quality tong content na nandito So, ito yung by the way, channel to ng client. So, now, sinabi ko na sa inyo to last video diba? So, ito na yung update niyan. Ito na siya. So, around, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 videos uploaded and talagang hindi na siya bumaba. And patuloy na talaga siyang tataas. Ganyan din mangyayari sa mga channel ninyo. Okay? Pag sinubukan nyo yung ganito. Okay? And for sure yan. So, talagang tiyagain nyo lang and consistency is the key talaga. Kaya importante ang pagiging consistent sa isang channel, lalo na sa mga bagong channel, okay?
So this is just to inspire you na posible. Okay? And 9 videos, it already blowing up, and ito yung statistic ng isang video. So, eto siya. 8 araw. Okay, 8 araw. Like 0 talaga to. Like 0 views. Para lang malaman nyo ba na normal lang yan na 0 views. Marami kasing na ano din dito na discourage din eh. Marami mga student ako ba na discourage sa 0 views. Well, normal lang yan talaga. Like, normal lang talaga for sure. After mga 9 days, 10 days before siya nag-blow up. Okay? And it will continue to blow up for sure. Bakit ko nasabi yan? Kasi sinasuggest na siya eh. All the views is from suggestion. And ito yung pinaka the best na source of traffic. Itong suggested and browse. Ito yung dalawang best na source of traffic. So, if sinasuggest na sa YouTube, that means paano talaga siya. Okay? Pa-blow up talaga siya. So, eto na yung nangyayari dyan. Okay? This is just to inspire you guys, and para malaman nyo lang ba na it is normal to get 0 views. Ito 0 eh. 1 week na nag-upload. As in, wala talagang views talaga. Kahit impressions nga eh. Sa mga tao nakakaalam kung ano yung impressions, ito yung mga numbers na na pinopromote ba siya ni YouTube? Wala, hindi talaga siya pinopromote, like 0 talaga. Maisip mo talaga na shadow ban ba to? Shadow ban ba ako ng YouTube? Kasi hindi niya ako pinopromote eh. Pero ang ang reason pala dyan is almost 3 million videos yung ina-upload sa YouTube, okay, kada araw. Imagine that. 3 million videos. So, hindi talaga mapapansin ang mga unang videos mo kasi 3 million eh. Yung ina-upload na videos sa YouTube araw-araw. Okay, 3 million, kaya wag mo naman kayong mainip or wag nyo naman madaliin yung YouTube algorithm. Okay? Wag nyo madaliin. Darating din yan, magkaka-views din yan. Okay, it might take 1 month or 2 months, pero darating talaga yan. Okay? So, dapat nyo ito, pang pa-inspire lang ba? Para malaman nyo na kahit bagong channel, talagang pumuputok siya as long as you're making a very good content, just like this one. Ito yung ito yung sign na good yung content. Just imagine, 50%. Okay? Halos 50% yung pinapanood ng mga tao. Dito nga sa Katawa Fam, nasa mga lang eh. Nasa mga 2 minutes lang kasi mostly sa inyo din parang din eh. Hindi rin talaga pinapanood hanggang sa dulo. Siguro maliit na lang na porsyento yung tao na nanatili pa dito eh. 2 minutes yung 2 minutes yung average view retention dito sa Katawa Fam. Which okay lang naman, okay? Kasi itong Katawa Fam matagal na rin eh. Mga solid fan lang talaga yung umaabot hanggang sa dulo ba. And I understand, especially sa mga ganitong mga raw footage. But I'm sure, o I promise ko sa inyo na kapag pinanood mo yung video ko ng buo, marami ka talagang matututunan na value. Kaya yan yung pinanghahawakan ko talaga eh. Yung yung i-share ko na knowledge ba. Okay, kahit na ako dito na nagbo-burp na ako dito. Raw footage lang. Okay, di naman kayo malulugi pag pinanood mo yung buong video kasi marami akong share na talaga valuable content. So anyways, this is just to all para sa mga nagsisimula na wag mainip and wag ng pag-asa. Imagine 10 days pa before ako nagka-views sa bagong channel. It takes me around 7 videos. Meron pa ang ibang channel umabot ng 30 na videos, wala pa rin eh. Pero di ko pa rin talaga sinusukuan kasi alam ko na eh. Nandito na sa isip ko ba na mangyayari talaga to. And just need to be patient. Kasi di tayo para mag-demand kay YouTube algorithm. Na sabihin natin na bigyan mo ko ng views, hindi tayo po ganun.
Okay? Kasi dito tayo kikita eh. Although kikita din naman yung YouTube sa atin, but we need YouTube more than YouTube need us. Kasi marami na siyang creator eh. So let's just be patient and chill. Okay? So eto na, magbabasa ako ng comment and then sasagutin ko yung mga question. Okay? So mahaba na tong video na to, but still marami kayong matutunan dito sa mga questions. Okay? Tayin nyo. So ito si Sib NZ, excited po ako very soon. So yun nga, tinutukoy niya is yung documentation natin, nagagawin natin na channel. Gagawin pa rin natin yan, okay? Gagawin ko yan. Though, dadalawang isip ako kung short channel ba or long form. Kasi long form, mas kikita tayo ng malaking pera eh. And then, mas gamay ko yung long form ba. Okay, itong channel na to, parang outlier to kasi. Malaki yung kita niya kasi... Why does God Okay, malaki yung kita niya kasi siya eh. Siya yung mga unang nagganito eh. Outlier yung channel na to eh. So, nagdadalawang isip pa ako, okay? Dahil yun nga, nalaman ko na parang theory ba? Na baka i-promote lang ni YouTube algorithm sa mga Pilipino tapos hindi tayo makakuha ng mataas na CPM and konti lang yung views na makuha natin. So, pwede natin gawing Tagalog. Yan yung pinag-iisipan ko. But gagawin natin yung documentation or challenge. Okay? Ito, paulit-ulit kong pinapanood mga videos mo, sir. Kabisado ko na yung mga tinuturo mo. Salamat po talaga sa pag-share. Shoutout sa'yo, ZibNZ. Meron siyang 1,000 subscribers. Check kaya natin yung channel niya. No? Ano yung mga ginagawa niya? Okay, nag-shorts din siya. Nagbablog ba to siya? New Zealand vlog. Okay, that's actually good. Okay, hindi lang siya naging consistent. Yun din kasi yung parang ko ba? Like, pag hindi ka naging consistent talaga, like, putol-putol yung mga uploads mo. Ito, maganda tong content na to eh. Maraming Pilipinong gustong makapunta sa New Zealand eh. Gusto nila malaman paano makapunta sa New Zealand, ano mga ginagawa ng mga Pilipino doon. Kung i-vlog mo yun, sobrang dami mong views. Yung yung auntie ko, sobrang hilig manood ng mga OFW na vlog. And sobrang laki ng ng subscribers ng mga pinapanood niya. Ikaw pwede mo actually gawin yan eh. Kahit raw footage lang. Yung nagbablog ka lang ba, ano nangyayari sa buhay mo dyan, mga Pilipino dyan. Sobrang daming manunood actually. Hindi lang siya naging consistent talaga, but still meron pa rin siyang 1.5 subscribers. Good. Although mahirap na yung i-revive kasi matagal na siyang hindi nag-upload eh. Gawa ka ng bagong channel, mag-vlog ka dun and maraming manunood dyan for sure. Ito, Go Sir Bible Wisdom, marami ding subscribers, so check nga natin. Nag-upload siya ng mga Bible verse. That's good. Consistent ba to? Just need to be consistent lang. Ito, may 5,000 views siya. It's good. Maging consistent lang talaga. Like, yung pinakita ko sa inyo ba. Okay, sa shorts naman kasi, dapat 1 video per day lang. Kasi, meron mga instances na kapag 2 video or 3 video in-upload mo isang araw, yung 2 hindi makaka-views. Kasi isa lang yung inaano ni YouTube pinopromote. Iba talaga yung algorithm ng shorts. Kasi kinopya lang nila sa TikTok yan eh. Magkaiba yung algorithm ng short form and long form. Sinasabi ko sa inyo. Parang minadelete nila yan yung algorithm ng Kaya swerte-swerte lang din talaga yung shorts eh. Pero pag naging consistent ka, dadating din talaga na magkaka-views ka. Like, I don't know kung ilang videos yung ma-upload mo, depende sa niche, but wala talagang failure ang consistency. Kahit sa business man yan, sa buhay, pag naging consistent ka, walang failure talaga. Like, sobrang solid. So, nakita ko na to sir before na post mo, sobrang solid. January lang nagsimula pero sobrang laki ng kinita. Game Idol, shoutout para Mike Louie, Badua, Alvin Gosto, si Jacqueline Sandoval, 7,000. Check nga natin yung Silent viewer ako pero now I'd like to thank you. I learned a lot. So, sobrang dami natutunan sa atin. Okay, mga news naman siya. Mga latest news. Good. This is good. It's good. Di lang siguro siya naging consistent but it's good. Alam mo, monetize na siguro to.
Hindi ko lang din ma-confirm but it's good. Good. Gusto ko mga tutorial mo, Lord. Salamat sa share. Ang galing, maganda yung daily po. Kaya sasabihin ng gumawa comment. Shoutout pra, Clover, Marfiana, kay Earth, always watching. Thank you, God bless. Go na, super excited ako sa bro, pa-shoutout. Norman, Nojara, shoutout sa'yo. And eto, Ron TV, Mart Jr. Di natin maisa-isa to kasi parang sobrang haba na ng video natin eh. So I just end it here. So maraming salamat sa panunood and I will see you guys on the next video bukas. So decide na natin kung ano yung gagawin natin sa ating documentation. And just watch this one. Ano yun nyo doon? Ganito talaga yung nangyayari sa ano. Anyways, that's it and I will see you on tomorrow. Next video natin.